Isipin mo ang paggising araw-araw na naniniwala kang malaya ka, ngunit sa totoo lang ay nabubuhay ka sa loob ng isang programang na-install sa iyo bago ka pa man matutong magsalita. Parang imposible. Ganyan nga ang nangyayari. Simula nang ipanganak ka, ang mga ideya, paniniwala, at limitasyon ay nagsimulang maiimprenta sa iyong isipan na humuhubog sa paraan ng iyong pagtingin sa pera, tagumpay, relasyon, at maging sa iyong sarili. At ang nakakatakot, hindi mo ito napansin. Sa tuwing nakikipag-usap ako sa isang taong nagnanais baguhin ang kanyang buhay, karaniwan kong tinatanong ang isang tanong na tila napakasimple, ngunit sa totoo lang ay nagbubunyag ng isang malalim na sikreto. Ano ang pinakamalaking halaga ng pera na iyong nakuha sa loob ng isang taon? Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang halaga lang ang gusto kong malaman, ngunit ang talagang mahalaga sa akin ay ang mental programming na nasa likod ng sagot na yon. Kung may magsasabi sa akin na ang pinakamaraming natanggap niya ay $50,000, alam ko kung saan nakondisyon ang isipan ng taong iyon. Kung ang isa naman ay sasagot na nakamit na niya ang $250,000, malinaw din sa akin kung paano siya na-program. Ang numero ay refleksyon lamang ng isang di nakikitang paradigma. At doon niya namamalagi ang intriga. Ang punto ay, ang iyong mga resulta ay nagsasabi ng higit pa tungkol sa iyo kaysa sa iyong mga salita o intensyon. Walang silbi ang paulit-ulit na sabihin na gusto mong umunlad, na nananaginip kang magkaroon ng kalayaang pinansyal, na nais mong maglakbay sa mundo o mabuhay ng walang pag-aalala. Tignan mo lamang ang balanse ng iyong account, ang kalagayan ng iyong kalusugan, ang kalidad ng iyong mga relasyon. Ang mga resulta ay hindi nagsisinungaling. Mahirap aminin, ngunit ito ay parang salamin na nagpapakita ng eksakto kung nabubuhay ka ayon sa iyong tunay na kakayahan o kung sumusunod ka lang ng masunurin sa programang ipinataw sa iyo simula pa sa iyong pagsilang. Madalas sabihin sa akin ng mga tao na alam nila ang dapat nilang gawin, ngunit kahit na ganoon ay hindi pa rin sila makapagbago. Ilang beses na ba ninyong ipinangako sa inyong sarili na mag-ipon ng pera at nauwi sa paggastos ng lahat sa credit card? Ilang beses na ba kayong nagplano na magsimula ng diet, pero sumuko sa kalagitnaan ng linggo? Ilang beses na ba ninyong sinabi na iiwanan nyo ang trabahong kinasusuklaman nyo at nananatili pa rin dito pagkaraan ng mga taon? Hindi ito nangyayari dahil tamad ka o dahil wala kang sapat na disiplina. Nangyayari ito dahil ang paradigma na kumokontrol sa iyong buhay ay mas malakas kaysa sa iyong malay na pagnanais na magbago. Napansin mo na ba kung paano mo inuulit ang mga pattern ng pag-uugali kahit alam mong hindi ito gumagana? Hindi ito isang pagkakataon, ito ay conditioning. Kapag ang isang tao ay tumitingin sa kanyang mga resulta at hindi nagugustuhan ang nakikita, ang natural na ugali ay ang paghahanap ng mga dahilan, ang ekonomiya ay nasa krisis, ang mga buwis ay mataas, ang mga politiko ay hindi tumutulong, ang amo ay hindi kinikilala ang pagsisikap. Ngunit ang lahat ng mga katwiran na ito ay nagtatago lamang ng tunay na kaaway. Ang tunay na hadlang ay hindi nasa labas, kundi nasa loob ng isipan. Ito ang paradigma na nagdidikta kung gaano mo karami ang naniniwala na nararapat mong kitain, kung gaano mo karami ang sa tingin mo ay kaya mong gawin, at maging kung gaano mo karami ang hinahayaan mong maging masaya. Maaaring isipin mo na malaya kang pumipili, ngunit sa karamihan ng oras, inuulit mo lamang ang mga lumang utos na nakaukit sa iyong subconscious noong ikaw ay bata pa. At narito ang isang pagkabigla, maaari kang magmalaki na maging matapat sa iyong sarili, ngunit ang katotohanan ay karamihan sa mga tao ay nagsisinungaling sa kanilang sarili araw-araw. Nagkukunwaring maayos, ngunit sila ay hindi nasisiyahan. Sinasabi nilang hindi sila nagmamalasakit sa pera, ngunit naghihirap sila tuwing gabi na iniisip kung paano nila babayaran ang mga bill. Tinitiyak nila na mahal nila ang kanilang trabaho, ngunit palihim na ninanais na hindi na kailangang gumising sa Lunes. Ang mga maliliit na kasinungalingan na ito ay hindi napapansin. Naipon ito at kalaunan ay lumilikha ng isang buong buhay na nakabatay sa panlilinlang sa sarili. Ang mga resulta, gayunpaman, ay hindi maaaring lokohin. Ang iyong bank statement, ang iyong timbang, ang antas ng iyong enerhiya kapag nagising ka, lahat ng ito ay sumisigaw ng katotohanan. Malinaw kong naaalala kung kailan ako tinanong ng aking mentor, na nagtanong sa akin, masaya ka ba sa mga resulta na mayroon ka ngayon? At sa unang pagkakataon ay napagtanto ko na hindi. Napagtanto ko na ang aking buhay ay pinapatakbo ng isang programming na hindi akin, na na-install bago ko pa mapili. Marahil ay nasa ganyang sitwasyon ka rin ngayon. Marahil ay ipinagmamalaki mo ang ilang tagumpay, ngunit sa kalooban ay alam mong nabubuhay ka ng mas mababa kaysa sa kaya mo.
Ilang beses mo na bang naramdaman na mayroon kang potensyal para sa higit pa, ngunit may isang di nakikitang bagay na humahawak sa'yo na parang mga tanikala? Kaya nga sinasabi ko, ang mga resulta ay hindi nagsisinungaling. Hindi nila pinapansin ang mga dahilan, ang mga katwiran, o ang iyong kwento ng buhay. Ipinakikita lamang nila, nang walang filter, kung ano ang paradigma na iyong tinanggap bilang katotohanan. Kung gusto mo talagang magbago, kailangan mong simulan ang pagharap sa salamin na ito. Huwag kang tumakas dito. Tanungin mo ang iyong sarili, nang may katapatan, nabubuhay ba ako ayon sa aking tunay na hangarin, o inuulit ko lang ang programming na natanggap ko? Ang sagot na ito ay maaaring makasakit, ngunit ito ang unang hakbang upang masira ang intriga na kumokontrol sa iyong buhay magpakailanman. Nagkaroon ng panahon na ang aking buhay ay parang isang walang katapusang serye ng mga pagkabigo. Kumikita lamang ako ng $4,000 sa isang taon at may utang na $6,000. Iyan ang katotohanan. Isipin mo ang paggising araw-araw na alam mong kahit na ibigay mo ang lahat ng iyong kinikita sa loob ng 18 buwan, hindi mo pa rin mayaalis ang iyong mga utang. Parang pagtakbo sa isang treadmill, pagsisikap hanggang sa maubos ang iyong hininga, at sa huli, nananatili ka pa rin sa parehong lugar. Ang pakiramdam na ito ng kawalan ng kakayahan ay palagi, at kinukumbinsi ko ang aking sarili na ito ay tadhana lamang. Noon, tumigil ako sa pag-aaral, dumaan sa isang serye ng mga pangkaraniwang trabaho, at tinanggap ko na ang aking buhay ay hindi magbabago. Nagtrabaho ako sa mga pabrika, mga gasolinahan, mga bar, pagpapalit ng gulong, pagpapalit ng langis. Wala sa mga ito ang nagbigay sa akin ng pagmamalaki, wala sa mga ito ang nagdala ng mas magandang kinabukasan. At, upang maging matapat, hindi ko kailanman iniisip kung paano babaguhin ang aking mga resulta. Nabubuhay lang ako, umaasa na sa paano man, ang mga bagay-bagay ay magiging maayos sa sarili. Ilang tao ngayon ang hindi nabubuhay ng ganoon? Gumigising ng maaga, pumupunta sa isang trabahong hindi nila mahal, umuwi na pagod, nagbabayad ng mga bill, nag-ipon ng utang, at umaasa na sa isang mahiwagang paraan, isang araw ay magiging maayos ang buhay. Naaalala ko ang sakit ng pagtingin sa iba, at paniniwalang mayroon silang isang bagay na wala ako. Ang ilan sa aking mga kaibigan ay tila umuunlad, habang ako ay halos hindi makalabas sa putik. Sa bawat naipon na utang, pinalalakas ko sa loob ko ang ideya na hindi ako kaya. At ito ay isang napakahalagang punto, na kondisyon ako sa pagkabigo. Hindi ako tinuruan ng paaralan kung paano kumita ng pera. Ang mga trabaho ko ay hindi kailanman nagpakita sa akin na maaari akong umunlad, at ang aking isipan ay inuulit lamang ang mga lumang pattern. Ang intriga ng mga paradigma ay nagsimula na, at hindi ko man lang ito napagtanto. Sa ganitong sitwasyon, may isang taong nagtanong sa akin ng isang simpleng tanong, bakit hindi mo binabago ang iyong mga resulta? Mukhang katawa-tawa, ngunit hanggang sa panahong iyon ay hindi ko pa naisip ang ideyang iyon. Naniniwala ako na ang buhay ay nangyayari sa akin, at hindi na mayroon akong kapangyarihan na pangasiwaan ito. At narito ang hindi pa napagtanto ng marami, hanggat hindi mo tinatanong ang pinagmulan ng iyong mga resulta, mananatili kang alipin ng parehong cycle. Tinatanong mo na ba ang iyong sarili kung bakit inuulit mo ang parehong mga pagkakamali sa pananalapi, kahit na ipinapangako mo na sa pagkakataong ito ay magiging iba na? Napansin mo na ba na nagpapalit ka ng trabaho, ngunit patuloy kang kumikita ng halos pareho, taon-taon? Hindi ito kamalasan, ito ay programming. Pinaniwalaan ko na ang aking mababang edukasyon ay humatong sa akin sa mga masamang trabaho. Nakondisyon akong isipin na ang pera ay para lamang sa mga taong matalino o may diploma. Ang mga paniniwalang ito ay naging bahagi ng aking pagkatao at nagpanatili sa akin na nakakulong sa karaniwan. Para bang may dala akong maruming lente sa aking mga mata, kahit na sinubukan kong makita ang mga bagong posibilidad, ang dumi ng paradigma ay pumipinsala sa lahat. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang paraan ng pakikitungo ko sa pera. Palagi akong walang pera, palaging may utang, at kinukumbinsi ko ang aking sarili na ito ay normal. Ilang beses mo na bang narinig ang isang taong nagsasabing lahat ay may utang o mahirap kumita ng pera? Ang mga pariralang ito ay paulit-ulit na parang mantra sa ating lipunan, at unti-unti kang nagsisimulang maniwala sa mga ito, hanggang sa maging bahagi na ito ng iyong personal na katotohanan. Ganoon na ang nangyari sa akin. Hindi ako nagtatanong, tinatanggap ko lang. At ang resulta ay hindi maiiwasan, isang maliit, limitadong buhay, na pinangungunahan ng mga bayarin at pag-aalala. Naaalala ko ang mga gabing hindi ako makatulog,
iniisip kung paano ko babayaran ang upa, kung paano ko ipapaliwanag ang mga utang. Ang bigat na ito ay hindi lamang pinansyal, emosyonal din naramdaman kong mahina, nakakulong, at nahihiya pa. Kapag naniniwala kang ipinanganak kang mabibigo, ang bawat kahirapan ay nagiging patunay laban sa iyo. At ito ay nagiging isang masamang cycle, dahil habang mas naniniwala ka sa kasinungalingang ito, mas pinalalakas mo ang paradigma na sumusuporta sa iyong mga resulta. Ang pagtingin sa nakaraan ngayon ay nagbibigay sa akin ng kaliwanagan, ngunit noon ay hindi ko nakikita ang solusyon. Naniniwala ako na ang aking realidad ay tiyak na, samantalang, sa totoo lang, ito ay refleksyon lamang ng programming na dala ko. At narito kung saan namamalagi ang bitag, karamihan sa mga tao ay hindi napagtanto na nabubuhay sila ng eksakto sa parehong paraan. Inuulit nila ang parehong mga pattern ng pagkabigo, nagbibigay ng mga dahilan sa mga panlabas na dahilan, at hindi kailanman tinatanong kung ano talaga ang nangyayari sa loob nila. Hanggang sa may isang tao, sa isang punto, ay haharapin sila sa katotohanan, ang iyong mga resulta ay hindi kasalanan ng mga pangyayari, kundi ng programming na iyong tinanggap ng hindi mo namamalayan. Ito ang pagbabago na nagsimulang magbukas ng aking mga mata. Ang pag-alam na nakondisyon ako sa pagkabigo ay masakit, ngunit nakakapagpalaya rin. Dahil kung nakondisyon ako na maniwala sa mga limitasyon, nangangahulugan ito na maaari kong irekondisyon ang aking sarili upang maniwala sa mga posibilidad. Ang tanong ay, nagkaroon ka na ba ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan ito? O naniniwala ka pa rin na ang buhay ay mahirap, na walang nagbabago, na wala kang pagpipilian? Nagsimula lamang akong magbago nang tanggapin ko na nabubuhay ako sa isang kasinungalingan. At marahil ito ang oras na tingnan mo ang iyong mga resulta at tanungin ang iyong sarili ng parehong tanong. Nang makuha ko ang librong iyon, may nangyari na hanggang ngayon ay nahihirapan pa akong ipaliwanag sa mga salita. Wala akong formal na edukasyon, wala akong karanasan sa negosyo, wala akong koneksyon o anumang maliwanag na bentahe. At, gayunpaman, sa loob lamang ng 12 buwan, lumabas ako mula sa isang taunang kita na $4,000 patungo sa $175,000. Sa loob ng ilang taon, ang aking kumpanya ay mahigit na sa 1 milyon. Wala akong anumang paghahanda na makatwiran sa pagbabagong ito. Sa totoo lang, ayon sa mga panuntunan na pinaniwalaan ko, ito ay imposible. At doon ko napagtanto na ang bagay na pumipigil sa akin ay hindi ang kakulangan ng kaalaman, kundi ang di nakikitang bilangguan ng isang paradigma. Napansin ko na maraming tao na mas matalino kaysa sa akin, na may mga diploma, mga respetadong karera, at isang malawak na hanay ng impormasyon, ay nananatili sa mga karaniwang resulta. Para bang nakakakita ng isang taong nakakaalam ng lahat ng mga pamamaraan ng paglangoy, nakakaalam ng bawat kalamnan ng katawan ng tao, ngunit hindi kailanman pumapasok sa pool. Ang kaalaman ay naroon, ngunit ang resulta ay hindi lumilitaw. Bakit? Dahil ang paradigma ay gumagana bilang isang otomatikong piloto na kumokontrol sa mga pag-ugali, mga ugali, at mga desisyon, anuman ang iyong malay na nais. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang tao ay maaaring mag-aral ng pananalapi at mananatiling may utang, ay maaaring matuto tungkol sa kalusugan at patuloy na napabayaan ang kanyang sariling katawan, ay maaaring magbasa tungkol sa tagumpay at mananatiling nakakulong sa parehong gawain. Malinaw kong naaalala ang aking mga unang kontrata sa paglilinis. Noong una, parang isang simpleng at maliit na trabaho, paglilinis ng sahig ng isang opisina ng 2 beses sa isang buwan para sa $30. Ngunit ang maliit na hakbang na ito ay nagbukas ng isang pinto. Pagkatapos ay dumating ang iba pang mga kontrata, $65 dito, $100 doon. Sa loob ng ilang buwan, namamahala na ako ng mga koponan at mga opisina sa Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, at maging sa London. Ang nagsimula sa isang timba at isang mop ay naging isang negosyong milyonaryo. Hindi ito dahil naging eksperto ako sa paglilinis. Ang pagbabago ay nagmula sa aking pag-isip, sa aking focus, sa pananaw na aking tinaglay. Doon ko naunawaan, hindi ang trabaho ang tumutukoy sa aking kinikita, kundi kung paano ko nakikita ang aking sarili. Naniniwala ako na kaya kong umunlad, at ang pananalig na yon ang naging gasolina ko. Sa bawat kontratang naisara, nakikita ko ang aking paglaki, ang aking kakayahan, at ang pananaw na ito ang gabay sa aking mga kilos. Habang ang ibang tao ay gumagawa ng parehong trabaho at nananatiling stagnant, ako ay sumusulong ng mabilis. At iyon ang nagpaisip sa akin ng malalim, kung hindi ang trabaho mismo ang tumutukoy sa resulta,
ano nga kaya? Ang pananaw pala ang susi. Mahirap tanggapin ito para sa marami. Mas gusto nilang maniwala na ang problema ay nasa labas, sa merkado, sa amo, sa kakulangan ng oportunidad. Ngunit kung ganoon nga, paano natin ipapaliwanag ang dalawang tao sa iisang kumpanya na may parehong trabaho, ngunit may magkaibang resulta? Paano natin ipapaliwanag na ang isang tao na may parehong pagsasanay at gamit ay nakakapagparami ng kanyang kita, samantalang ang isa ay nananatiling nahihirapan? Ang nagbabago ay ang pananaw. At ito ay hindi lamang naglilimita, kundi nagpapalawak din. Maaari itong maging isang di nakikitang kulungan o ang susi na magbubukas ng lahat ng pinto. Kapag naaalala ko ang panahong iyon, naaalala ko ang pakiramdam ng hindi paniniwala. Napapatanong ako sa sarili, paano nangyayari ang lahat ng ito sa akin? Hindi ko lubos na naunawaan ang proseso, sumunod lang ako sa isang bagong paraan ng pag-isip. At ito ay isa pang bitag na nakukulong sa maraming tao. Naniniwala tayo na kailangan nating maunawaan ang bawat detalye bago kumilos. Hindi ko naunawaan ang lahat, ngunit pinayagan ko ang aking sarili na maniwala at kumilos. Karamihan ay nananatili, naghahanap ng makatwirang paliwanag, konkretong katibayan, naghihintay na magkasya ang lahat ng piraso. Ngunit ang totoo, ang pagbabago ay nagaganap kapag tinanggap mo na kumilos mula sa isang bagong imahe ng iyong sarili, kahit na walang agarang katibayan. Isipin kung gaano karaming beses mo nang nakita ang isang taong may mataas na pinag-aralan na hindi pa rin nakakaangat. Isipin kung gaano karaming tao ang may diploma mula sa magagandang unibersidad, marunong magsalita ng higit sa isang wika, ngunit patuloy na nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang mga utang sa katapusan ng buwan. Hindi ang kakulangan ng kaalaman ang pumipigil sa kanila, kundi ang pananaw na siyang nagbubuklod sa kanila. Ako, na walang mataas na pinag-aralan, walang formal na pagsasanay, walang mahahalagang koneksyon, ay nagawang baguhin ng husto ang aking buhay. Hindi ito nangangahulugan na espesyal ako, pinatutunayan lamang nito na ang pananaw ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang titulo. Iyon ang malaking pagbabago, ang mapagtanto na ang bagay na nagbubuklod sa akin ay hindi totoo, isang mental na programa lamang. At nang mapalitan ang programang iyon, ang mga resulta ay nagbago ng parang mahika. Hindi ko kailangang maging ibang tao, kailangan ko lamang magsimulang mag-isip tulad ng bersyon ko na mayroon na ng mga resulta na gusto ko. At mula sa sandaling iyon na ang imaheng iyon ay nakaukit sa aking isipan, ang iba pa ay natural na sumunod. Nawalan ng bisa ang panlilinlang ng mga pananaw. At sa wakas ay naunawaan ko na ang lahat ng bagay na inaakala kong imposible ay isang proyeksyon lamang ng isang lumang programa na hindi naman talaga akin. Hindi mo namamalayan, ang karamihan sa iyong mga paniniwala sa iyong sarili ay hindi nagmula sa isang malay na pagpili. Noong sanggol ka pa, ang iyong isipan ay gumagana tulad ng isang espongha. Ang lahat ng nangyayari sa iyong paligid ay nasisipsip ng walang filter, walang pagsusuri, walang posibilidad na tanggihan. Ang mga salitang sinasabi ng iyong mga magulang, ang mga asal na iyong nasaksihan, ang mga takot na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, lahat ng ito ay pumapasok ng diretsyo sa iyong subconscious at, unti-unti, ay nagsimulang bumuo ng pundasyon ng iyong imahe sa sarili. At ang imahe sa sarili na ito ang lente kung saan mo nakikita ang buhay hanggang ngayon. Kakaiba isipin na, bago pa man matutong magsalita, may mga ideya na natatanim sa loob mo na. Kung ang iyong pamilya ay naniniwala na mahirap kumita ng pera, ang ideyang iyon ay pumapasok. Kung sinasabi nila na ang mayayaman ay mga mandaraya, ang ideyang iyon ay pumapasok. Kung inuulit nila na ang buhay ay mahirap at kailangan nating tanggapin ang mga paghihirap, ang ideyang iyon ay pumapasok din. At ang nakakagulat ay lumaki ka nang hindi kailanman tinatanong kung ang mga ideyang ito ay totoo. Naging bahagi na lamang ang mga ito ng kung sino ka. Parang pagmamana ng isang lumang Amerikana, sinusuot mo, hindi ito akma, ngunit patuloy mo pa ring sinusuot dahil iyon ang binigay sa iyo. Pagtingin ko sa nakaraan, natanto ko na maraming taon akong nagdala ng mga paniniwala na hindi naman akin, ngunit ang mga ito ang humubog sa aking mga pagpili. Naprogram ako na maniwala na ang pag-aaral lamang ang paraan upang magkaroon ng magandang kinabukasan, at dahil iniwan ko ang paaralan, nakita ko ang aking sarili bilang isang taong napipilitang mabuhay sa maliliit na trabaho. Ang ganitong uri ng paniniwala ay hindi direktang lumilitaw, ngunit sumasalakay sa paraan ng iyong pagkilos. Iyon ang dahilan kung bakit maraming tao, kahit na may kakayahan, ay sinasabotahe ang kanilang sarili kapag may mas malaking oportunidad. Hindi sila naniniwala na karapat-dapat sila.
At ang kawalang pananalig na ito ay hindi nagmula sa kanila, inilagay ito ng ibang tao, bago pa man sila makapagdesisyon. Kapansin-pansin na maraming pamilya ang nabubuhay sa parehong pattern sa loob ng maraming henerasyon, na parang mayroong isang di nakikitang sumpa. May mga pamilya kung saan ang kahirapan ay inuulit sa loob ng 4 o 5 henerasyon, nang walang sinumang nakakabasag sa ikot. Ang iba ay may parehong limitadong pananaw sa mga relasyon, inuulit ang mga diborsyo, panloloko, o kawalan ng kaligayahan sa pagsasama. Nangyayari ito dahil ang pananaw ay ipinapasa halos bilang isang mana. Hindi ka lamang tumatanggap ng mga material na ari-arian o pisikal na katangian mula sa pamilya, kundi pati na rin ang mga paniniwala na dala nito. At ang mga paniniwalang ito ay maaaring maging katawa-tawa, ngunit kung hindi ito pagtatanungan, ang mga ito ang magpapasya sa iyong buong buhay. Naalala ko ang pagmamasid sa mga taong may pinag-aralan at katalinuhan, ngunit patuloy na nabubuhay sa matinding kahirapan. Alam nila ang kailangan nilang gawin, ngunit hindi nila ginagawa. Mayroong higit pa sa sapat na kaalaman, ngunit walang resulta. Iyon ang nagpaisip sa akin, ano nga ba talaga ang kumokontrol sa pag-ugali ng tao? Hindi ang impormasyon, kundi ang pananaw. At ang ugat ng pananaw na ito ay nasa pagkabata. Sa panahong ito, kapag wala tayong paraan upang tanggihan ang mga ideya, ang programming na dala natin sa natitirang bahagi ng ating buhay ay nabubuo. At marahil ay nagtanong ka na kung bakit mo palaging inuulit ang mga parehong pagkakamali, kahit na nangako ka na magbabago. Marahil ay napansin mo na tuwing nagsisimulang kumita ka ng kaunti pang pera, may mangyayaring nagpapabalik sa iyo sa parehong antas tulad ng dati. O marahil ay napansin mo na palagi mong nakakaakit ng parehong uri ng problema sa mga relasyon. Wala sa mga ito ang pagkataon. Ito ang pananaw na tahimik na kumikilos, tinitiyak na hindi ka lalabas sa comfort zone ng iyong inisyal na programming. Parang mayroong isang panloob na thermostat na kumokontrol sa iyong buhay upang hindi ka kailanman lumampas sa isang tiyak na limitasyon. Ang prosesong ito ay napakalalim na madalas mong nalilito ang pananaw sa iyong sariling pagkakakilanlan. Naniniwala ka na, ganoon ka na, ngunit sa totoo lang ay inuulit mo lamang ang mga pattern na hindi mo pinili. At ito ang isa sa mga pinakamalaking panlilinlang na mayroon. Na-program ka nang hindi mo namamalayan, natutunan mong maniwala sa mga limitasyon na hindi totoo, at ngayon ay ipinagtatanggol mo ang mga paniniwalang ito na parang bahagi na ng kung sino ka. Ngunit ang pinakamalaya ay ang malaman na, kung na-program ka, maaari ka ring mareprogram. Ang parehong mekanismo na nag-ukit ng mga limitadong paniniwala sa iyong isipan ay maaaring gamitin upang mag-install ng mga paniniwalang nagpapalakas. Naranasan ko ito ng masakit, ngunit nagbago. Sa loob ng maraming taon naniniwala ako na ako ay nakakulong sa isang maliit na kapalaran na ang aking buhay ay hindi maaaring maging iba. Ngunit nang maunawaan ko na ang pananaw na ito ay bunga lamang ng programming sa pagkabata, nakita ko na posible itong baguhin. At mula sa pag-unawa na yon, nagsimula akong palayain ang sarili ko mula sa mga mana na paniniwala. Doon ko napagtanto na ang mundo ay hindi kailanman limitado, ang lente kung saan ko ito nakikita ang nagpapapaniwala sa akin nito. At marahil ito ang pinakamalaking paghahayag na maaari mong makuha ngayon, ang iyong tinatawag na realidad ay, sa malaking bahagi, isang refleksyon lamang ng isang pananaw na ipinataw sa iyo noong wala ka pang kakayahang pumili. Ang formal na edukasyon ay nagturo sa atin ng maraming mahahalagang bagay, ngunit hindi nito kasama ang bagay na siyang pinakamatumukoy sa ating mga resulta, ang pag-unawa sa mga pananaw. Maaari kang gumugol ng maraming taon sa silid-aralan na nag-ipon ng mga diploma, titulo, sertipiko, at gayunpaman ay nakakaramdam ka pa rin ng pagkukulong sa parehong buhay, nang hindi mababago ang talagang mahalaga. Iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang alam ang dapat nilang gawin, ngunit hindi nila ginagawa. Ilan ang nakakaalam ng teorya tungkol sa pananalapi, nauunawaan ang kahalagahan ng paggastos ng mas kaunti kaysa sa kinikita, ngunit patuloy na may utang. Ilan ang nakakaalam ng lahat ng prinsipyo ng isang malusog na pagkain, ngunit patuloy na inuulit ang mga gawin na sumisira sa kanilang sariling kalusugan. Ilan ang nakakaalam na kailangan nilang gumawa ng matapang na desisyon upang umunlad sa propesyon, ngunit nananatiling komportable sa mga trabaho na hindi nakakapagbigay ng kasiyahan sa kanila. Nangyayari ito dahil ang kaalaman sa sarili nito ay hindi sapat upang masira ang programming na naka-install na sa subconscious. Ang resulta nito ay isang masakit na kaibahan. Sa isang banda, mayroon kang mataas na antas ng kaalaman. Sa kabilang banda, ang iyong mga resulta ay nananatiling mababa.
Ang distansya sa pagitan ng iyong nalalaman at ng iyong nararanasan ay nagdudulot ng pagkabigo, pagkalito, at kahit na isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Parang mayroon kang detalyadong mapa sa iyong mga kamay, ngunit nakakulong sa loob ng hawla nang hindi na pagtatanto na ang pinto ay palaging nakabukas. Sa bawat nabigong pagtatangka na ilapat ang iyong nalalaman, pinalalakas mo ang paniniwala na baka hindi ka kaya, ngunit sa totoo lang hindi ito kakulangan ng kakayahan, ang pananaw ang tahimik na kumokontrol sa iyong mga aksyon. Naranasan ko mismo ang kontradiksyon na ito. Nang magsimula akong makipag-ugnayan sa mga dakilang guro tulad nina Earl Nightingale at Lloyd Conant, napagtanto ko na hindi lamang sila interesado sa pagbabahagi ng kaalaman, kundi sa pagdulot ng mga panloob na pagbabago. Maingat kong pinagmasdan sila, sinipsip ang bawat aral, ngunit higit pa rito, nagsimulang maunawaan ko na kailangan kong magtrabaho sa antas ng subconscious. Dahil doon matatagpuan ang mga paniniwala na talagang kumokontrol sa pag-ugali. Maaari mong kumbinsihin ang iyong sarili na kaya mo, ngunit kung sa kalooban, sa iyong subconscious, naniniwala ka pa rin na hindi ka karapat-dapat, sisirain ng iyong mga aksyon ang pagnanais na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang nag-aaral ng personal development, nanonood ng mga lecture, nagbabasa ng mga nakaka-inspire na libro, ngunit nananatiling paralisado. Naiintindihan nila ang lohika, ngunit hindi nila ito mailapat. At hindi nila mailapat dahil ang lakas ng pananaw ay mas malaki kaysa sa malay na kabustuhan. Nakita ko itong inuulit sa libu-libong tao sa buong mundo. Mga mahuhusay na propesyonal, doktor, inhinyero, negosyante, na alam kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit patuloy na inuulit ang mga lumang gawi. Ang problema ay hindi sa kakulangan ng katalinuhan, kundi sa kawalan ng kakayahang basagin ang hadlang ng conditioning. Ang isang kawili-wiling impormasyon na nagpapatunay nito ay nagmumula sa mga modernong pananaliksik sa larangan ng psikolohiya. Mahigit 70% ng mga desisyon na ginagawa natin araw-araw ay walang malay. Ginagabayan ng mga otomatikong pattern na na-install sa buong buhay. Nangangahulugan ito na, kahit na naniniwala kang gumagawa ka ng isang makatwirang desisyon, kadalasan ay sumusunod ka lamang sa iyong pananaw. At iyon ang dahilan kung bakit ang pagbabago ay tila napakahirap. Hindi dahil hindi mo alam ang kailangan mong gawin, ngunit mayroong isang programa na tumatakbo sa background na nagdidikta sa iyong mga pag-ugali ng hindi mo namamalayan. Ang pag-unawa na ito ay maaaring maging hindi komportable sa una, ngunit ito mismo ang nagbubukas ng pinto sa kalayaan. Kapag napagtanto mo na ang nagbubuklod sa iyo ay hindi kakulangan ng kaalaman, kundi ang bigat ng isang lumang programming, nagsisimula kang maghanap ng solusyon sa tamang lugar. Mula doon, nauunawaan mo na kailangan mong lumikha ng mga bagong panloob na imahe, mga bagong gawi sa pag-isip, mga bagong paniniwala na papalit sa mga luma. Natuklasan ko na ang tunay na edukasyon ay hindi lamang ang pag-ipon ng impormasyon, kundi ang pag-aaral na ireprogram ang isipan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging nakakulong sa mga teorya, at pagbabago ng teorya sa pagsasagawa, kaalaman sa resulta, pagnanais sa tunay na tagumpay. Ang totoo niyan, hanggat hindi mo nababasag ang hadlang na yan, mananatili kang nakakulong sa paulit-ulit na siklo. Maaaring makamit mo ang maliliit na tagumpay, pero lagi kang babalik sa pinanggalingan mo, parang isang goma na naglilimita sa iyong maaabot. Ganyan talaga gumana ang paradigma, itinatali ka nito sa antas ng mga resulta na sa tingin mo'y nararapat sa iyo. Kapag nagdesisyon kang hamunin ang paniniwalang yan, saka lang mababasag ang goma at magsisimula kang umunlad ng tunay. Yan ang leksyong hindi itinuro ng tradisyonal na edukasyon, pero kayang baguhin ang takbo ng buhay mo kung handa mo itong gamitin. Ang dapat mong tandaan sa lahat ng ito ay ang iyong mga resulta ay hindi bunga ng sadyang pagkakataon, lagi nitong isiniwalat ang paradigmang palihim na kumokontrol sa iyong buhay. Hanggat hindi mo kinu-question ang programang ito, mananatili kang nakakaranas ng parehong mga pattern, gaano man kahirap ang iyong pagsisikap o gaano kakarami ang iyong nalalaman. Pero sa sandaling magpasya kang ireprogram ang iyong isipan, lahat ay magbabago, ang iyong relasyon sa pera, sa kalusugan, sa mga oportunidad. At tungkol dito ang patuloy nating pag-uusapan. Kaya, panoorin ang susunod na video na lumalabas dyan sa screen, dahil dito ay aakyat ka pa ng isang baitang sa iyong pag-unlad ng karunungan at magiging mas mahusay kahit na 1% kaysa sa ngayon. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayon, at kita-kits sa susunod na video.